Mga kaibigan at mga kapatid ko, mga kababayan ko, mga kapwa ko, mga Pilipino dito sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat mga kapatid at mga kababayan ko sa oras na ito. Ako'y narito ngayon upang ipahayag ko ang aking mga saloobin sa araw na ito. Na ang araw na ito ay isang simbolo kung bakit ako ngayon ay sa kasalukuyan ay aking ipahayag ang mga nangyayari sa ating kapanahonan ngayon, lalo na sa bansa natin na Pilipinas. Ang issue na ang ating pag-uusapan kung bakit ang bansa natin ay nagkahati-hati dahil sa hindi pagkakaunawaan sa sitwasyon sa bansa natin at lalo na sa pamamahala at may mga kanya-kanyang mga kadahilanan kung bakit humantong tayo sa ganitong sitwasyon. Maraming salamat sa inyong mga kababayan at mga kapatid ko. Ito ngayon ay malaya akong magsalita dahil binigyan tayo ng free will alinsunod sa batas ng ating bansa na Pilipinas na nagkaroon tayo ng freedom of speech, freedom of expression. Kaya ngayon mga kababayan at mga kapatid, ay lubos kong pinapasalamat na ang araw na ito ay malaking pagpapala at blessing sa bawat isa sa atin na mga kapwa ko mga Pilipino. At mga kababayan ko, nakikita natin na talagang mainit na ang mga tao upang magkaroon ng malayang pagpili sa darating na Mayo 12, araw ng pagpili at paghusga ng taong bayan at kung sino ang kanilang mapupusuan, at makikita natin ang mga resulta na siya namang ating basihan upang karapat-dapat na kumanap dito sa ating bansa na Pilipinas sa pamamagitan ng Republika. Kaya mga kababayan ko at mga kapatid ko, mga kapwa ko, mga Pilipino, tayo ay atin nang nakita ang kaibahan sa pamamahala sa kasalukuyan nating administrasyon. At atin din nakikita ang kaibahan noong mga nagdaan natin na pamamahala mula noong 2016 hanggang natapos ang termino at pumasok ang 2022, iba naman ang administrasyon. Kaya mga kababayan ko at mga kapatid ko, aking ipinapahayag, hindi dahil na ako ay naobserbahan ko ang sitwasyon bilang ako isa ring Pilipino. Sa aking pag-oobserba ay sa Republika ng Pilipinas mayroon tayong konstitusyon, batas, at kinakailangan na ipaiiral ang batas ng ating bansa upang maging basihan ng lahat. Walang mayaman at walang mahirap,
pantay-pantay. Ang ninanais ng mga batas at lalo na sa konstitusyon ng ating Republika ng Pilipinas. Mga kababayan ko at mga kapatid ko, bilang ako ngayon na sa kasalukuyan ay nag-upin ng mga saluubin upang maalaman natin, mga kababayan ko, na sa kasalukuyan nating kaganapan, dalawa lang ang mayroon pagpipilian: ang mga mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Isang administrasyon at isang oposisyon. Na ang oposisyon na ito ay nasa panig ng mga Duterte. At ang administrasyon ay sa panig ni BBM. Dalawa lang ang sitwasyon. Itong dalawang ito, mayroong mga taglay na sinasabi nila na Team BBM at Team Duterte. Kaya sa dalawang ito, mga kababayan ko, mga kapatid ko, malaya nating obserbahan at pakaisipin. At dito, malalaman natin ang ating mga kaalaman kung sino talaga ang karapat-dapat na mamamahala sa bansa natin na Pilipinas. At sinusuportahan ng mga senatorial ang pamamahala na ang nais natin iiral ang tama at hindi natin pahintulutan ang mali. Bakit, mga kababayan ko? Dahil kapag umiiral ang mali, mga kababayan ko, ang lahat ng mga Pilipino sa Republika ng Pilipinas ay kapwa nagpapanik. Ngunit kung umiiral ang tama, siyempre, mga kababayan ko, mga kapatid ko, ang matatamasa ng mamamayan ng Republika ng Pilipinas ay, kung tama, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating Republika ng Pilipinas. Bakit? Dahil tama ang ating pinili na maging leader sa bansa natin na Pilipinas. Suportahan ang kapayapaan at ating obserbahan sino ang nagtataglay, nagnanasa na magkaroon tayo ng tamang direksyon sa buhay natin sa kasalukuyan. Dalawa lang naman, mga kapatid at mga kababayan ko, ang ating pagpipilian. Sino ang nagtataglay ng mali at sino nagtataglay ng tama? Ang alam natin, mga kapatid, ating obserbahan sapagkat sa Mayo adusin na ang ating maobserbahan kung sino ang mananalo sa dalawang ito. Mga kababayan ko, mga kapwa ko, mga Pilipino, siyempre, dalawa lang ang mag-agawan sa pagpanalo nito. Team BBM at Team Duterte. Ngunit sa dalawang ito, kung sinong lulusot, mga kababayan ko at mga kapatid ko, mga kapwa ko, mga Pilipino, sigurado, alin sa dalawa ang ating obserbahan. Ngunit ako'y nagpapahayag, hindi dahil alam ko na kung sino ang leading
na manalo sa midterm election, intayin natin ang May 12 election upang doon natin gaganapin, hahatulan kung sino ang mananalo sa mga team na ito. Duterte or BBM, Team BBM. Ngayon, iprepara natin ang ating mga sarili. Isipin nating mabuti, mga kababayan ko, mga kapwa ko, mga kapatid ko, mga Pilipino. Isipin nating mabuti na bago natin itiman ang mga bilog sa balota, siguraduhin natin na sa tama tayo. Alam natin ang tama ay laging tama. Pag sinasabi na ibaba ang bigas ng presyo, maging 20 pesos ang kilo ng bigas, hindi lamang sa salita, kundi makikita sa gawa. Ngunit kung ating gagawin, ang sinasabing 20 pesos ang isang kilo ng bigas, wala tayong matatagpuan sa kasalukuyan. Puro balita, puro balita. Ngunit kung hanapin natin ang balita na yan na 20 pesos ang isang kilo ng bigas, hindi natin makikita. Bakit? Mainam kasing magbalita eh. Yan nga ang sinasabi. Maiging magsalita at maiging mangako, ngunit hindi na isa sa katuparan yung kanyang promising sa bayan. Pag sinasabi natin 20 pesos ang isang kilo ng bigas, ay ibigay na natin yung mga kapatid, mga kababayan ko, ibigay na para mapakinabangan natin lahat. Bakit hindi na ibigayan? Dahil nasawata kayo. Nasawata ang inyong mga timing. Wrong timing ang inyong pagganap. Disin sana noong time na bago kayo umupo sa kapamalaan, na ipangako na ninyo yan sa kampanya. Mayroon pang chance 1 year sa inyong pag-upo. Doon magaganap ang pagbaba ng kilo ng bigas. Nung time pa yan na yan, ay mapapakinabangan na natin. Wala na kayong dapat ipangamba dahil may nagawa na kayo sa inyong mga pangako. Yon mga kababayan ko at mga kapwa ko, mga Pilipino. Ngayon mga kababayan ko, mga pauna lamang na mga pamamahayag ko. Pero bago ang lahat mga kababayan ko, ipakilala ko muna ang aking channel. Ben Rubin TV channel. At matatagpuan sa YouTube ang aking account, Ben Rubin TV channel. At ngayon, ipinapauna kong ipinapaalaala dahil darating at darating ang pagpili natin. Siguraduhin natin mga kapatid na maging straight vote ang paglagay natin sa ating mga balota. Wala nang paligoy-ligoy. Pag sinasabing Duterte talaga yan. 10 lang yan. Una, number 10, Jimmy Bondok. Number 22, Bato de la Rosa Ronald. Number 28, Bongo Bong. Number 30, JB Inlo. Number 30. Number
34 ay Raul Lambino. Attorney Raul Lambino. Number 38, Rodante Marcolita. Attorney Rodante Marcolita. Number 42, Doc Mata Marites. Number 53, Pastor Apollo C. Kibuloy. Number 56, Attorney Rodriguez Beck. Number 58 ay si Salvador E.P. Philip. Philip E.P. Salvador, 58. So, bali, 10 ka mga kandidato ang mga Duterte. Kaya, ang mangyayari mga kababayan ko, mga kapatid ko, mga kapwa ko, mga Pilipino, kung gusto natin na tayo ay nasa tama, straight vote na yan. Kasi ang nais natin na makabalik ang mga Duterte sa 2028 presidential election. Kaya ngayon pa lang sa midterm na ito ay agapan na natin yan para mahadlangan ang nais ng administrasyon na i-impeach si Inday Sara Duterte. Kaya ngayon pa lamang straight vote na natin ang PDP laban tulad ng aking binanggit sa inyo ng mga candidates. Kaya labis kong ipinagpapasalamat sa inyo mga kababayan ko na kapag atin nang nanalo na ang ating binoto na 10, nakatitiyak tayo na siptin na ang ating pinakamamahal na Vice Presidente ng ating Pilipinas na walang iba kundi si Inday Sara Duterte. Inday Sara Duterte. Kaya mga kababayan ko, mga kapwa ko, mga kapatid, yun ang nais kong ipalaala na kung mahal natin ang inang bayan at kung tayo naman gusto natin ang kapayapaan, gusto natin ang kaginhawahan sa buhay, at gusto natin na mamuhay na masagana at hindi mataas ang mga bilihin, ang inflation rate ay mababa, mga kababayan ko at mga kapwa ko Pilipino, hindi lamang ang mga Duterte ang makikinabang, kundi para sa lahat ng ating mga Pilipino sa bansa natin na Republika na Pilipinas. Yan ang aking nais mga kababayan at mga kapwa ko, mga kapatid ko sa ating bansa na Pilipino. Kaya yon ang nais kong iparating na sa araw na ito ay lubos kong ipinagkakatiwala sa ating Panginoon una sa lahat upang bigyan daan ang ating mga kaisipan na manatili ang pamamahala muli na magkaroon ng kapayapaan ang Pilipinas, magkaroon ng kaginhawahan ang Pilipinas, magkaroon ng mababa na mga bilihin,
ang inflation rate ay mababa. At yon ang ating nais na mangyari. Na hindi tayo mga mahihirap na mamamayan magdusa na katulad ng mga nagdaan na mga panahon na ang kamatis umabot ng 20 pesos ang isa. Ang sili na maanghang umabot ng 40 pesos ang isa. Nako mga kababayan ko, mga kapwa ko, mga Pilipino. Huwag nawang mangyari iyan sa darating pa na mga taon. Habang naghihintay tayo ulit ng 2028 presidential election, mga kababayan ko at mga kapatid. Nawa ating angkinin ang mabababang presyo ng bigas. Maangkin natin ang mabababang mga bilihin. Maangkin natin, mga kababayan ko, ang mga murang mga kuryente. At maangkin natin ang mabababa na mga ginagamit natin ng mga gas sa pagluluto sa ating mga lutuan, lalo na tinatawag natin na kusina. Kaya yon ang aking nais na mangyari, mga kapatid, na ibuto talaga natin ang tama. Nakita naman natin ang sitwasyon sa ating kasalukuyang pamamahala. Mainam sila magsalita, pero walang na isa sa katuparan kahit isa. Ano na isa sa katuparan nila? Puro pagdudusa sa mga kalaban. Sa mga kalaban nila ay lalong nagdudusa. Bakit? Sapagkat sila ay makapangyarihan sa kasalukuyan. Pero mga kababayan ko, bagaman makapangyarihan sila, tingnan nilang mabuti na kung ano ang magiging resulta sa panahon na wala na sila sa kapangyarihan. Baka ang lahat na iyan babalik sa kanila. At yun ang nagiging karma na ang sabi ni Inday Sara, ang gaba di yun magsaba. Intayin pa ba ninyo yan, mga kasalukuyang administrasyon ito? Huwag na natin hintayin yan sapagkat ang salita nagsabi. Kung ano ang itinanim mo sa kapwa mo, banda huli aanihin mo rin yan. Tandaan natin yan, mga kababayan ko. Ang administrasyong ito, naniniwala ako na kayo ay tao rin, katulad namin. Pero ang batas ng tao ay kung ano ang itinanim mo sa kapwa mo tao, yun din yun ang inyong aanihin. Kung nagtanim kayo ng kasamaan sa kapwa nyo tao, mga kababayan ko, walang exemption ang batas ng tao. Kung ano yung tinanim mo, yun din yung aanihin mo. Hindi kayo mananatili dyan sa pwesto. Hindi kayo forever dyan. At alam namang mamamayan ng Republika ng Pilipinas, kung gagawa kayo ng inyong babaguhin ninyo ang konstitusyon ng ating Pilipinas, na magawa kayo ng inyong mga charters change, mga kababayan ko, mangyayari na hindi papayag ang mamamayan. Kasi mulat na ang mamamayan mulat na. People's Initiative, mulat na kami. Hindi pwedeng baguhin yan. At hindi namin pipirmahan yan dahil ayaw namin na may forever dyan sa kapamalaan ng Republika ng Pilipinas. Bakit ayaw namin? Kung ganito naman ang sitwasyon, mga kababayan ko, kung ganito naman ang mangyayari na hindi namin napapakinabangan yung mga sinasabi ninyo, yung mga sinasabi nyo na marami na mga flood control ang inyong mga natapos, 5,500
flood control ang inyong accomplishment na natapos. Ang tanong, saan lugar ng bansang Pilipinas ang inyong mga sinasabi na flood control na natapos na ninyo? Bakit hindi namin masusumpungan dito sa Google? Ginugoogle namin yan para maalaman namin kung saan banda ang natapos na accomplishment na nagawa ng administrasyon na yung naipangako niya na flood control 5,500 flood control tapos na. At marami pang mga iba pang mga ginagawa na hindi pa natapos. Pero saan lugar sa Pilipinas natin matatagpuan ang sinasabi mo? Pangasinan, Metro Manila, Mindanao, Cebu, Kabikulan, o sa Calabarzon? Saan banda? Yan ang aking mga tanong na hindi namin masusumpungan na mayroon na ngang mga 5,500 flood control na natapos na ang administrasyong ito. Hindi puro salita lang, dapat may nagawa. Bakit sasabihin pag nandiyan na ang mga lumulutang na yung mga kabahayan sa sabaha? Tapos sasabihin, nabangga ng barko ang flood control project, kaya nasira, kaya umapaw na naman ang baha na mga naapektuhan sa baha, lalong-lalo na sa Maynila at sa Calabarzon at sa parting Isabela at sa lahat ng mga lugar na apektado sa baha, Kabikulan or sa Mindanao. Pero ang nais kong malaman, saan banda sa Pilipinas ang flood control project nga natapos na ang sabi 5,000, flood control project 500 ang mga natapos na. At magpahanggang sa ngayon, darating na naman ulit ang tag-ulan na doon na naman katakot-takot naman na bagyo na naman ulit ang dadaan sa ating bansa. Ngayon pa lamang dapat atin nang ma-realize at masyasat na preparado na ang flood control project na hindi na maapektuhan ang mamamayan ng Republika ng Pilipinas upang talutang-lutang na lang sa baha. Darating na naman ang tag-ulan at sisibol na naman ang katakot-takot ng mga trahedyang mga bagyo na yan. Magsasawalang kibo na lang ba tayo ngayon, mga kapatid? Kaya ngayon yun ang aking pagsisiyasa. Hindi nyo ako masisisi sapagkat ako'y may karapatan, mamamayan din ako, Pilipino din ako, lumalagay din ako sa mga pagpapasakop sa kapamalaan sapagkat yun ang sinasabi ng Romans 13:1 na magpasakop ang bawat mamamayan, ang bawat kaluluwa sa kapangyarihan ng mundo, na ang kapangyarihan ito ay pinangunahan ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. Kaya ngayon, nagsasalita ako ngayon dahil pinayagan ako ng batas sa pamamagitan ng freedom of speech, freedom of expression. Kaya malaya ngayon ako magsalita at ipinaaninaw sa lahat ng mga namamahala sa bansa natin na Pilipinas. Mga kababayan ko, at nakita ko na at nasabi ko at tatalakayin na naman natin ang soberenya ng Pilipinas. Ang soberenya ng Pilipinas, yan ay pinakamatayan ng ating mga bayani noong unang mga panahon.
At ngayon, tayo ngayon sa kasalukuyan ng mga henerasyon, tinatamasa natin yan. Tinatamasa natin yan, mga kababayan ko. Ang soberenya ng Pilipinas, either man bahagi ng ating bansa o panloob man o panlabas, ay umiiral ang soberenya natin. Andoon yung pinamalaan ng presidente ang Republika ng Pilipinas. Andoon yun na dinidepindihan ang bawat mga Pilipino nga nananahan sa bansa natin na Pilipinas. Pinoproteksyonan niyan, una sa lahat, presidente. Pagkatapos ng presidente ay yaong mga judicial system ng ating Republika ng Pilipinas. Pagkatapos ay ang mga mamamayan ay nagtatamasa din ng soberenya ng ating Pilipinas. At sa mga pagitan ng mga kalapit natin mga bansa, ika nga teritoryo, pagitan ng China o Pilipinas, pagitan ng mga iba-iba nating mga bansa sa ating kapaligiran ng ating bansang Pilipinas. Doon ang ating proteksyon upang ang soberenya natin hindi mapakialaman ng ibang mga banyaga. Ngunit, aking nakikita, bakit hindi natin naunawaan ang soberenya ng Pilipinas? Mga kababayan ko, obserbasyon ko na hindi ko ito malilimutan mula ngayon hanggang kailan ako mabuhay sa mundo. Ang hindi ko malilimutan, bakit ang isang Pilipino natin, kababayan natin, kapwa natin Pilipino, bakit malaya natin isinurinder sa ibang bansa, dahil Netherlands. Bago tayo pumasok ng ibang bansa, katakot-takot na mga papilis ang ating pupundarin. Dahil ang sabi nga, napakahigpit sa ibang bansa kapag hindi mo kumpleto ang mga papilis bilang turista, OFW, o kung anuman ang sitwasyon mo upang marating mo ang ibang bansa. Dahil sa mga papilis na yan, nangunguna na dyan ang passport. Ang katanungan ko, bakit yung isang Pilipino na inyong isinurinder sa dahig Netherlands, ang nyari, ang tatalino, hindi nyo naintindihan kung anong ibig sabihin ng soberenya. Mga kababayan ko, mga kapwa ko, mga kapatid na Pilipino, kaya hintayin natin ang May 12 midterm election, sapagkat diyan ninyo makikita ang hagupit at galit ng mga mamamayan ng Republika ng Pilipinas kung papaano kayo hahatulan sa midterm 25 election na gaganapin sa May 12. Kaya doon ko ngayon makikita ang resulta, at hindi lang ngayon ang aking pagsasalita, kundi marami pa ang aking ibu-voice out, ipahayag, upang maalaman ninyo
na ang soberenya ng ating bansang Pilipinas napakahalaga sa ating mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Lalo na kung paano ninyo poproteksyonan ang mga Pilipino dito sa bansa natin na Pilipinas. Mga kababayan ko at mga kapwa ko, mga kapatid, doon ko nakikita ang kawalan ng respeto. Unang-una sa lahat, Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. At yung mga judicial natin na buhay, hindi nila nakita yan. Yung Article 59 ng Dahig ICC, yun ay nagpapatunay na kailangan sundin yun, yung article na yun. Bakit hindi ninyo sinunod? Yan ang aking nakikita, na bagaman ang tatalino ninyo, ngunit pinaiiral ninyo ang mga haka ng isip. Hindi nyo iniisip na mabuti ang lahat ng nilalaman ng batas ng ating bansang Pilipinas sa pamamagitan ng konstitusyon. Sa konstitusyon at batas ng Pilipinas, kung iisip natin yan, mga kababayan ko, mga kapwa ko, mga kapamalaan sa bansa natin, wala dyan exemption eh. Doon ipaiiral natin walang mayaman at walang mahirap. Pantay-pantay tayo pagdating sa batas. Pero ang nyari, paano magiging pantay yan? Masyadong sinisikil ang sistema. Bagaman anuman ang inyong ihahatol sa Pilipino na yon, na inyong dinala doon sa Dahig, sa International Criminal Court sa Netherlands, wala kayong maikatuwiran dyan. Dahil buhay na buhay ang hukuman natin sa bansa natin. Bakit hindi kayo nagtitiwala sa batas natin? Mas tiwala kayo sa ibang bansa. Ibig sabihin, iniinsulto ninyo ang judicial system ng Republika ng Pilipinas. Iniinsulto ninyo. Kung iniinsulto ninyo ang mga marurunong kayo, how much more kaming mga mahihirap? Paano pa namin igagalang yan? Na isang nuray katulad ko sa paningin ninyo. Kung hindi nga ninyo nire-respeto kayong mga marurunong, mga abogado pa man din kayo, at kumplito ang inyong mga kaalaman at master kayo sa batas na yan, sa mga batas na yan, bakit nakalimutan ninyo ang pagrespeto at paggalang sa mga batas na yan, mga kapwa ko, mga Pilipino? Ang administrasyong ito ay aking nakikita na wala siyang lakas sa sarili niya. Walang kapangyarihan siya. Takot na takot at hindi ko alam kung anong ikinatatakot. May kakayahan, may kapangyarihan ka upang supilin mo yung mga nakapaligid sa iyo. Presidente ka, may kapangyarihan ka supilin. Pag sinasabi na hindi mo nais ang impeachment, dahil ang bansa natin na Pilipinas ay mahirap, tapos ipasok pa yung impeachment. Sinabi mo yun na hindi mo papayagan na i-impeach si Inday Sara. Pero bakit nangyari na na-impeach? Ano yun? Yung sinasabi mo, walang gulugot? Takot ka?
Dapat harangin mo, ikaw presidente ka. At paninindigan mo, sinabi mo na hindi kailangan mag-impeach kasi wala namang basihan. At maraming problema ang ating bansa. Kaya nga nagkaroon nga ng peace rally ang INC. Isang hudyat yon na iginalang ng INC ang iyong sinabi na hindi mo kailangan ang impeachment ni Inday Sara sapagkat maraming problema ang ating bansa. Kaya pinanigan ka ngayon ng Iglesia ni Kristo. Dahil hindi nakinig ang Kongreso, pinapatunayan talaga na magkaroon ng rally, malaking rally sa Lunita. Tapos, anong ginagawa ninyo? Tuloy ba? Hindi ba na-impeach si Inday Sara sa Kongreso? Na-impeach sa Kongreso. Mabuti na lang, hindi natuloy sa Senado. Kasi, ang timing, sala sa init, sala sa lamig. Ang ibig kong sabihin, kung bakit sala sa init, noong dapat, 22 pa lang ng pag-upo mo, nagsimula ka na ng iyong nais na i-impeach si Inday Sara. Hindi mo pinahintay na dumating ang midterm election para hindi maantala ang pag-i-impeach niyo kay Inday Sara. Kaya ang tawag ko dyan, sala sa init. Dapat noon pa, nag-init na kayo. Pero bakit nangyari? Na-impeach sa Kongreso, ngunit sa Senado, anyari. Yon ang sinasabi ko na malamig. Bakit? Ang kalamigan noong 2022, ngayon lang kayo nag-uumalab ang inyong init na midterm election na. Kaya ang ginawa ng Kongreso, na-impeach si Inday Sara. Pero pagdating sa Senado, anong sabi ng Senado? Wala nang time. Wala na. Hintayin na natin ang 28th Congress nitong darating na July 30. O di ba? Kaya ang tawag ko diyan, sala sa lamig, sala sa init. Paano ngayon yung midterm election? Nakakasiguro ba kayo na landslide ang pagpanalo niyo mga Team BBM sa pamamagitan ng alyansa Makabagong Pilipinas? Dahil mayroon tayong midterm election, siguraduhin ninyo na ma-impeach talaga si Inday Sara Duterte. Kung hindi, magpe-predict ako mga kababayan ko, mga kapwa ko, mga Pilipino. Mag-predict ako ngayon. Mag-prediction ako. Ay babaliktad ang sitwasyon. Yan ang prediction ko. Babaliktad ang sitwasyon. Sa halip si Inday Sara ang ma-impeach, ang predict ko, abangan natin. Pahaging ko pa lang yan, hapyaw ko pa, upang magkaroon ng atensyon ang bawat mga Pilipino. Yan ang aking kasalukuyan na saluubin na aking ipinapaaninaw sa inyo nga mga namamahala sa bansang ito ay upang mapapatunayan natin kung sino ang tama at kung sino ang mali. Midterm election 2025, Mayo 12, magkakaalaman tayo dyan. Magkakaalaman tayo dyan. Ngayon, aking napapansin habang nagmamasid ako at nagnilay-nilay sa mga nangyayari,
ang gaba di gyud magsaba. Kay ngano? 5 nga mga matataas na opisyal sa ating bansa ay mayroon ng demanda sa ombudsman. Yon ang sinasabi ni Inday Sara na ang gaba di gyud magsaba. Kung ano yung ginawa nyo sa kapwa nyo tao, lalo pa man din former president pa yun, kung ginawa mo doon sa kanila, sa ating former President Duterte at sa mga Duterte, na hindi man kailanman na nagpapaapekto sa inyong mga kasalukuyan, mga plano, na hindi naman nagtatagumpayan, babalik sa inyo yan. Unti-unti sa inyo babalik ang karma. Na ang sabi pa nga sa opisyal na ito, lalo na sa mataas na opisyal nga naghuli sa ating former President Duterte, na ang sabi pa niya, kung hindi namin gagawin ito, mamalasin ako. O, ngayon, dahil sinabi mo na yan, mamalasin ako, ibig sabihin, ubos ng swerte mo. Nakademanda ka na sa ombudsman eh. Yung sa DOJ, dito sa local government, DILG, at yung special envoy na si Marcos Lacanilaw, at basta yung 5 na yun, si Marpil, si Tory, si John Vic Remulla, at si Boying Remulla, at yung 5, yung isa, si Marpil. Yan. Simula pa lang yan. Simula pa lang yan eh. Kaya yun ang ating pakabantayan, mga kapwa ko, mga Pilipino, sapagkat ang inyong binangga, hindi basta-bastang mga mahihina ang inyong binangga. Napakalakas sa taong bayan ang inyong binangga. Ang sinasabi ko, ito'y magsilbing aral sa inyo ngayon, nga mga namamahala sa kasalukuyan gobyernong ito. Tandaan ninyo, hindi habang buhay kayo mananatili dyan sa pwesto. Hindi kayo dyan forever. Mabuti na lang na sa wata ni former President Duterte ang People's Initiative at hindi umarangkada yan dahil sinawata ng ating former President ang People's Initiative. Kaya yun mga kababayan ko, hindi pa panahon na mayroong magkakaroon ng Pilipinas na forever na namamahala sa bansa natin. Hindi pa panahon yan. Magpapatuloy muna tayo sapagkat nandito tayo sa bansa na demokrasya. Kaya ang termino ng mga namamahala, lalo na sa presidente, 6 na taon lang talaga yan. Huwag na tayo magnasa pa. Bakit tayo magnanasa? Yung inyong mga kasalukuyan na sitwasyon sa pagpapatakbo ng inyong panggobyerno, hindi katanggap-tanggap ng taong bayan. Tapos magnanasa pa kayo maging prime minister? Pambira. Huwag na ninyong pagkanasain yan sapagkat hindi pa yan panahon, hindi pa yan matatanggap ng taong bayan. Yung pangarap ninyo na kayo na ang maging prime minister ng bansang ito. Tingnan mo naman yung mga bansa na nagkaroon ng prime minister. Mga high-tech ang kanilang mga pag-unlad. Ikumpara mo sa Pilipinas. Ano mayroon dito sa Pilipinas?
Iyon ipagmamalaki natin yung napakalaking utang natin sa World Bank o yung mga utang natin sa kasalukuyan. Tapos sasalitain lang natin na walang ibang presidente ang nagbayad sa utang. Pagkatapos pagsuriin natin, wala naman palang naibayad na isang kusing. Mga kababayan ko, mga kapwa ko, mga Pilipino, huwag tayong masyadong masagana sa salita. Isipin natin ang gawa. Gawa, kailangan doon mga kapatid. Ipakita mo sa mamamayan ng Republika ng Pilipinas na ginagawa mo ang kapakanan upang guminhawa ang lahat ng mga Pilipino sa bansang ito. Kaginhawahan ang kailangan hindi yung kagipitan Bakit nais natin ang kagipitan? Ayaw nga namin yan Kasi gipit na nga kami, tapos na naisin pa yung gipitin mo pa kami, saan pa kami pupunta? Kumikiram na ang aming tiyan, hinahanap na namin ang 20 pesos ang kilo ng bigas. Hinahanap namin yan Pagkatapos ngayon sasalitain ninyo. Ano yun? Nilaro-laro na lang man ninyo yung mga mahihirap na mga Pilipino? Bakit bibigyan nyo ng 20 pesos ang kilo ng bigas doon sa Cebu? Bakit ang Luzon? Hindi ba nagugutom yan? Bakit ang Mindanao? Hindi ba nagugutom yon? Sa Iloilo, sa Liti, sa Samar, hindi ba nagugutom yun? Napaka-imposible naman yung mga kaisipan nyo. Kung hindi ninyo kaya ang mamamahala sa Republika ng Pilipinas, pwede naman kayong umalis Pwede kayong umalis. Sabihin ninyo, gayahin ninyo yung anong bansa yung Vietnam ba yan o Thailand na ang presidente dyan? Hindi ko basta may presidente dyan sa Vietnam ba yan? Sa Thailand ba yan? Nakusa na lang siya umalis. Kusa siyang umalis. At hindi siya karapat-dapat na mamahala yung presidente na yan. Yan ang presidente na may kredibilidad. Tanggap niya na hindi niya kayang patakbuhin ang bansa niya. Binitawan niya, umalis siya. Dapat ganyan din ang gagawin mo, administrasyon ngayon. Kung hindi mo kaya, umalis ka na para hindi na magdusa ang iyong pinamamahalaang Republika ng Pilipinas. Ganon ang dapat gagawin na mga hindi kaya magpapatakbo sa Pilipinas. Kung ganyan lang naman, mainam ka magsalita, ang sasabihin mo, marami ng mga Pilipinong naresolba ang kanilang mga problema. Tanungin mo sila kung naresolba ba. Di ba wala? Aanhin yung tupad na minsan lang sa isang linggo ka magkapira, pagkatapos yan dusa na naman. Ang hinahanap namin yung pang long term, panghabang buhay, nakapakinabangan, na hindi na kami maghirap, hindi na kami maghanap na sana ba ang 20 pesos ng isang kilo ng bigas. Yan ang hinahanap namin Kaya ang hamon ko, gayahin mo yung bansa na yon, na yung ng presidente na yan. Hindi ko masigurado kung Vietnam ba yan or Thailand, na umalis talaga siya kusa. Umalis siya Iniwanan. Binitawan niya sapagkat na alam niya na hindi niya kaya hawakan ang bansa niya. Yun ang may kredibilidad. Napakabuti. Hindi katulad ngayon, puro paghinagpis ang aming nararamdaman sa kasalukuyan administrasyong ito.
Kaya ang mga saloobin ko, ang ipinapahayag ko, ito'y base sa aking mga karanasan bilang ako'y naghihirap sa bansang ito at Pilipino pa man din. Hindi ninyo ako masisisi. Ang edad ko ngayon, 69 na. Salat ako sa pambili ng gamot at salat ako sa pambili ng aming makakain. Anong gagawin ko? Alangan naman ako mangagaw ng mga pagkain na sa labas. Kung mangagaw naman ako dyan, huhulihin ninyo ako. Kung magnakaw naman ako dyan, huhulihin din ninyo ako. Kung mang-hold up ako dyan, huhulihin din ninyo ako. Ano ang gagawin ko? Mga kapwa ko, mga Pilipino, nawa ang salita kong ito ay uukit sa inyong mga kaisipan at puso at dadaloy sa inyong mga gulugod at sa mga kauyukan ng inyong mga buto. Ang mga pagsasalita kong ito. Kung manhid kayo, hindi nyo mararamdaman ang aking mga saloobin na ipahayag ko ang lahat ng aking nararamdaman sa kasalukuyan. Katulad ng sinabi ko, umalis na kayo para wala ng mga Pilipino na umaasa sa inyo. Umalis na lang kayo dyan. Ngayon, kung wala kang pakiramdam, manhid ka, mananatili ka dyan. Yun nga lang, sobra na talaga ang kapal ng mukha. Pag sinasabi ng lahat ng mga mamamayan na gawin mo yung requirements ng mamamayan, gawin mo. Bakit hindi mo gagawin yun? Ha? Bakit yung mga nangyari dyan sa Solid North? Bakit na isalang sa drug test yung mga driver? Bakit tuloy sila na naipa-drug test yun? Ano yun? May palakasan? Kayo, walang karapatan na isuriin kayo? Samantala yung mga driver matulin pa sa pagsusuri. Ibig sabihin, pantay ang laban. Kaya namamahala ka man sa bansa dahil yun ang hihingi ng mamamayan, gawin mo para maging malinis ang iyong pamamahala sa kasalukuyan. Gawin mo yun. Bakit hindi mo magawa? Gawin mo yun. Dahil yun ang requirements ng batas. Ang batas baga may pinipili. Porque ikaw ay mataas na opisyal sa Republika ng Pilipinas, wala nang karapatan ng batas. Saan ba pupunta yung batas? Para lang sa aming mga mahihirap na walang kakayahan? Huwag naman ninyong gawin, huwag niyo naman bastusin ang batas. Yan ay batas. Pantay-pantay tayo dyan. Walang mataas na opisyal, walang mayaman at walang mahirap. Pantay-pantay tayo dyan, nahusgahan sa batas. Aminin na natin yan, huwag na tayo magpakunwari. Mahilig tayo magpakunwari. Kailangan ipakita natin na isang example. Kayo yung mga nakikita. Kaya nga sinasabi nga dyan kayo yung public figure. Kayo yung aming nakikita na dapat ikaw ang gumawa upang gayahin namin. Ikaw yung magbigay ng example upang gayahin namin.
para wala kaming masasabi na para lang yan sa mga mahihirap. Para lang yan sa mga walang kakayanan. Ngunit kung naipakita mo bilang ikaw na mamahala sa Republika ng Pilipinas, napakagandang ihemplo yan. Napakagandang gayahin ng mga mamayan ng Republika ng Pilipinas. Kung ang mataas na opisyal na nagpa-fair political test, bakit sino ba naman kami na hindi namin yan gagayahin? Ikaw nga yung halimbawa, ikaw yung sample namin. Kung nagpa-hair follicle test ka, o di, walang imposible na hindi namin gagayahin yung mga ginagawa mo dahil sino ba naman kami? Sino kami? Nga mga mamamayan lamang. Kaya pag sinasabi sa amin, magpa-drug test ka para makapasok ka ng trabaho, o di magpa-drug test kami kasi meron kaming sinusundan na halimbawa yung namamahala sa Republika ng Pilipinas, nagpa-hair follicle test nga bakit hindi pa namin gagawain yun? Di gagawain namin para maging legal ang pagpasok namin sa aming mga trabaho. Kasi yun ang requirement sa amin na magpa-drug test kami. Kaya malaya namin gawin yun dahil gusto namin makapagtrabaho. Bakit kayo naman yan namamahala sa Republika ng Pilipinas hanggang ngayon hindi nyo magawa-gawa yan? Ano ang problema? Natatakot kayo na mahayag ang katotohanan? Huwag kayong matakot. Kung kayo matapang, gawin ninyo yan para din naman sa paglinis sa inyong kasalukuyang pamamahala. Upang masabi namin na mamamayan ng Republika ng Pilipinas na totoo nga kayong leader. Kayo kasi mismo ang gumawa ng requirements ng mamamayan para gawin ninyo yan. Di ba? Mga kababayan ko, napakaganda ng araw na ito, na ang araw na ito ang siyang nagbigay kapahintulutan at malaya kong sasabihin ang aking mga saloobin. Nawa na makarating ito sa kinauukulan sapagkat ito ang dahilan upang inyong basihan ang inyong pamamahala sa bansang ito. Una, igalang natin ang soberenya ng Pilipinas. Kapag Pilipino, huwag ninyo dalhin sa dahig. Dahil ang pinatay, sabi ninyo, pumapatay ang ating former president. Ang tanong ko, ano ba ang pinatay niya? Mga foreigner o Pilipino? Mga Pilipino o foreigner? Yan ang aking tanong. Kung Pilipino, hindi natin dalhin doon sa dahig. Mayroon naman tayo ditong judicial sa bansa natin na Pilipinas, buhay na buhay naman yan, at malusog. Doon natin doon natin dalhin. At pailan siya ng karapatan na kaso ayon sa kanyang mga ginagawa. Hindi doon dalhin doon sa ibang bansa para na hindi tayo ma-insulto, hindi tayo mapahiya sa mga nakapaligid sa atin sa buong mundo. Ang laking kahihiyan nito Pati ako nahiya na nga Pagkatapos ngayon, tatanggi-tanggi kayo. Ayan na. Simula pa lang yan, nandiyan sa ombudsman. Simula pa lang yan. Hindi pa yan. Sa bandahuli niyan, doon na ang inyong pagsisisi. Kaya mga kapwa ko mga Pilipino, salamat sa aking channel nga nagpahayag ngayon sa kasalukuyan. Ang channel ko ito ay Ben Rubin Channel TV. Matatagpuan ito sa YouTube. At ngayon, bilang ako na Pilipino at nagnanais din naman ako na magkaroon ng mga subscriber,
mga viewers, mga pag-share, like, mga kababayan ko, masaya na ako na inyong napanood ang content kong ito. Maraming salamat at malaya ang ating dakilang makapangyarihang Panginoong Hesukristo ang magpoprotect sa bansang ito upang mananatili tayo sa presensya niya at ang kapayapaan ating angkinin mula ngayon hanggang sa pagbabalik niya, sapagkat sinasabi niya, hindi ko kayo pababayaan mula ngayon hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Maraming salamat sa inyo mga kababayan ko, mga kapwa ko, mga kapatid. Maraming salamat. Ben Rubin, Channel TV, at yon ang inyong susubaybayan, sapagkat dito lamang ninyo matatagpuan sa channel ko ito sa YouTube ang pamamahayag ko ito, na hindi nyo makikita sa ibang mga namamahayag na katulad nito. Sa akin lamang, Ben Rubin. Bye bye mga kapatid, maraming salamat.